tayo kaabala, importante pa rin makapagpahinga at makapamasyal. Pero papaano kung sa oras ng ating paglilibang, makalimutan man natin ang trabaho, dinadalaw naman tayo ng ating mga personal na problema. Pamamasyal ang pinakalibangan ni Mang Catalino, 52 years old. Sa kanyang day off, pinapahinga niya ang kanyang katawang bugbog sa isang linggong pagtatrabaho. Dito ko sa mall pag-araw ng linggo kasi dito ako namasyal, nalilibang ako. Butas man ang bulsa, nabubusog naman daw ang kanyang mga mata sa samut-saring paninda na kanyang nakikita. Pero kapag nagsawa na siya sa kawi-window shopping, nature tripping naman ang kanyang gimmick. Minsan pumunta ako rito, mamasyal, kasi dito magkaroon ako ng katahimikan at magkaroon ako ng peace of mind. Ang hinulugang taktak ang paboritong tambayan ni Mang Catalino. Maliban sa malapit sa kanyang tirahan, dito rin daw siya sumusubok humugot ng pag-asa. Pag-asang muling makasama ang dalawang anak na mahigit 2 dekada na niyang inabandona. Ako dapat ang maging isang haligi na tahanan na sandigan nila sa lahat nila ng pangailangan. Meron silang problema, pero naging isa akong irresponsible din na ama sa buhay nila. Kwento ni Mang Catalino, nabuwag ang kanilang pamilya nung panghimasukan ng kanyang biyanan ang pagsasama nilang mag-asawa. Yung biyanan ko ay lagi nagpaparinig na sila lang daw, hindi sila magugutuman kung walang dayo na pumunta roon. Ibig sabihin, sa akin pinaparinig yung salita na yun. Ang maaanghang na salita ng biyanan ang nagtulak sa kanya para magbanat ng buto sa Maynila. Pero tila minasama pa raw ang pagsisikap niyang ito. Sa halip na padalang ko yung mag-ina ko ng pera, baliwala lang siya. Kasi yung panakot ng biyanan ko sa akin na pag umuwi daw ako, papatay ako doon sa mga kapatid ng asawa ko. Doon na raw nagwakas ang magagandang pangarap ni Mang Catalino para sa nooy mga musmus pa niyang mga anak. Ngayon, makalipas ang mahigit 20 taon, palagi raw siyang kinukutuban. Yun na nga inisip ko na minsan, makasalubong ko rin sa kalsada. Pero kung talagang yan ay anak mo, at was nang makilala kayo, iba na yung pakiramdam mo dyan. Iba talaga. Iba yung pintig ng puso maramdaman mo kasi nagaling din sa iyo yung kanyang buhay. Kaya't sa pagsabak ni Mang Catalino sa kanyang trabaho bilang construction worker, hindi mawaglit sa kanyang isipan na minsan din siyang naging marupok na haligi ng tahanan. Kami mubuo ng bahay, pinatayo namin hanggang matapos. Pero yung aming pamilya, hindi namin mabubuo. Sa rason siguro na ang nagpupundar din siguro sa pamilya, mahina rin. Katulad ko, mahina rin ko dahil wala akong lakas loob na hindi ko pinaglaban yung pamilya ko. At tanging kapatawaran ng 2 anak ang kukumpleto sa tila nagiba niyang tahanan. Sana patawarin niyo ko sa akin mga ginawa sa inyo. Yung pagkukulang ko, alam ko hindi nyo tanggap ang nangyari na ito sa buhay natin. Nagkahiwalay tayo, hindi mo ko yun ng maliit pa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tayo nagkita. Hindi ko lang anak sa Panginoon na huwag kayong babayaan. Patawaran niyo lang ang anak sa pagkukulang ko. Sa naaalala ni Mang Catalino, Cecilia at Michelle ang pangalan ng kanyang mga anak. Sa kanyang pagtansya, maaring 17 at 22 anyos na ang mga ito ngayon. Iniwan daw niya ang kanyang mag-iina sa Camarines Sur. Nakipag-ugnayan kami sa Camarines Sur at doon napag-alaman na wala na pala doon ang magkapatid. Sa halip, laking gulat namin na ilang di pa na lamang pala ang layo nila sa nananabik nilang ama.
Dahil dito sa Teresa sa Rizal, kasalukuyang tumutuloy ang dalawa. Ilang kilometro lang ang layo sa Antipolo kung saan nakatira si Mang Catalino. At tila totoo nga ang kasabihang kung ano ang puno, siya ring bunga. Dahil gaya ng kanilang ama, hangout din ng magkapatid na Cecilia at Michelle ang mall na ito na siyang dinarayo rin ni Mang Catalino. Usually kapag wala kaming trabaho, pupunta kami dito sa mall, kumakain, nagsha-shopping. Katulad ng kanilang tatay, pamamasyal din ang libangan ni na Cecilia at Michelle para panandaliang makalimutan ang pangungulila sa hinahanap-hanap na mahal sa buhay. Sa simula po kasi nung bata pa ako, yun siya na lang po talagang pinapangarap kong makita. Ang gusto ko lang naman po, makita po siya tapos, sabihin niya sa akin na kahit minsan hindi niya naman kami nakalimutan. Ayon daw sa kwento ng kanilang ina, irresponsableng ama si Mang Catalino. Kaya daw po sila nagkahiwalay kasi nga raw po ang iba daw po ugali ng papa ko. Pati daw po ako, gusto daw po akong patayin. Lagi daw po siya na nag-aaway. Tapos tinutukan daw po ako ng kutsilyo. Tapos binabalibag daw po ako sa kwarto daw po. At ang paghihiwalay nga raw na yun ng kanilang mga magulang ang simula ng kalbaryo nilang magkapatid. Lumaking malayo ang loob ni na Cecilia at Michelle sa kanilang ina dahil imbes na arugain, para raw kasi silang mga kuting na ipinamigay sa iba nilang mga kamag-anak. Kaya't sagad hanggang buto ang hinanakit nila rito. Parang hindi na namin po mapatawad yun si mama. Kasi tinakwil na po kami eh. Sabi niya nga po, wala na daw po siyang pakialam daw po sa amin. Bahala na daw po kami magkapatid kahit daw po magpakamatay na daw po kami pareho. Kaya ang pagmamahal na hindi nila nakuha sa ina, nais nilang maramdaman sa ama na kailanman hindi pa nila nakikilala. Pa, gustong-gusto ko na po kayo makita. Hindi naman po ako sa inyo nagagalit. Basta ang importante lang po, magkita lang po tayo. Kasi sobra pong miss na miss ko na po kayo. Huwag po kayo mag-alala po, hindi po kami galit po sa inyo kahit po sobra pong pagkukulang niyo po sa amin. Mahal na mahal namin po kayo ng kapatid ko. Sa aming pagtitimbang, hindi malayong minsan nang nag-cruise ang landas ng mag-ama dahil halos pareho lang ang lugar na kanilang pinaglalagian. Pero dito sa aming programa, gusto naming formal nang magkakilala sila. Kaya't upang matuldukan ang 20 taong pangangapa nila sa bawat isa, minabuti naming isama ang magkapatid na Cecilia at Michelle sa bahay ni Mang Catalino sa Antipolo. Wala po akong inisip kanina po, nasa simbahan po tayo. Wala po akong ibang ipinagdasal sa Diyos, kundi ang tanggapin niya at makita siya ngayon. Nung mga sandali namang yon, pinapalipas ni Mang Catalino ang maghapon sa kanilang bakuran. Walang kamuang-muang na makikilala na niya ang mga anak na 2 dekada na nung huli niyang nakita. May tatanong lang po sana namin. Ano po ba si Catalina Ujuna? Meron po ba kayo pong kilala po na Maria Cecilia? Meron. Po. Kilala niyo po ba si Merlinda Coderes? Kilala ko. Kaya pala yung anak ko. Tawarin niyo ako. Palagi ko kapatid ko sa inyo. Iwan ko kayo. Pasalamat na kayo Panginoon. Binigyan mo at bigay na tayo.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tininig mo po. Maraming po. Thank you po. Tagal ko na saan talagang makita tayo, pero wala nang pagkataon. Pinalaki ko rin sa Panginoon na makita tayo. At pasalamat ako dahil di rin tayo binigo. Ang mahigpit na yakap ni Mang Catalino sa mga anak, pumatid sa 2 dekadang pananabik nilang mag-aama sa isa't isa. Simula nung pagkabata ko, wala na po akong ibang inisip kundi yung makita kayo. Kaya nung nagkaroon po akong pagkakataon na hanapin ko yung ginawa ko po yung lahat. Para lang makita ko kayo. Dahil si Mama, hindi pagkakamali namin. Sa kanilang muling pagtatagpo, isang pangako ang binitawan ni Mang Catalino sa kanyang mga anak. Kaya nga ngayon, gusto ko magsama-sama tayo at doon natin buuin yung ating pamilya. Ha? Hindi na tayo maghiwalay pa. Ito anong mangyari. Ha? Gusto magkasama-sama tayo. Po, sana po ba sa pagbito niyo ng pangako sa amin, Oo, huwag niyo na po tama. bibitawan. Tama yun. Kahit anong mangyari, hindi tayo maghiwalay na. Ang pangako niyo po yan sa amin. Oo, tama yun. Sama-sama tayo. Kaligayahan ng kahit sinong magulang na mabuo ang kanyang pamilya. Kaya para kay Mang Catalino, minsan man siyang naduwag na ipaglaban ang kanyang pamilya, hindi na niya hahayaang mawasak pa ang pundasyong itatayo niya sa pagitan nilang mag-aama.